Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today we are gonna react to SB19 Try Not to React Challenge 2025 by Casual Truck. I know we're a bit late, but nasabi ko nakaraan medyo nagpahinga tayo nung Pasko and mag-New Year because again, binigay ko yung oras ko sa aking pamilya. Minsan lang mag-Pasko, minsan lang mag-New Year. So, yeah. And marami siya yung nag-request na mag-react tayo dito. So, nandito na tayo, no? But today, there is a little bit of a twist. There's a little bit of a twist. Because again, as you know, yung mga gatong video ni Casual Truck na Try Not to React, I mean, hindi ko naman sinasabi na para lang to, no? Sa mga babae. Pero it's more appealing para sa mga babae. Panoorin to. Because, you know what I mean, right? So today, isi-challenge ko ang aking asawa, no? Na gawin tong ating Try Not to React challenge. And last time, I don't know if it's going to be the same this time, but the last time, binigyan tayo ni Casual Truck ng 5 buhay, no? During this challenge. So I'm gonna add another rule para sa aking asawa, no? I'm going to give her like 3 pause, para makapag-pause siya sa video and makapagbigay ng thoughts, and also para malabas niya yung reaction niya, to survive on this video. Because man, baka hindi niya kayanin, no? But yeah, well, without no further ado, let's get it. Oh no! What's the meaning of this? Sino yan? Justin, bakit? Paano naman ako pagkatapos ng lahat? Dapat ito pinapanood mo eh. Oh, diba? Ang pogi. You get 5 lives. You lose 1 when you react. Can you survive? Good luck! Thank you. Good night. Wanna go down, yeah, I need that. We don't give up, where my girls at? Wanna cop this, Louis V bag. Born to slay, I'm counting up, talking to the boss. Can follow my lead, yeah, I got the sauce. It's dripping off me, forget the cost. Your budget is cheap, but living so lavishly, get it like me. Feel like you knew me from way back before. Well, it ain't like that no more. Hop in and find my nose. Credit card, no limit, all of my girls winning,
Give me your attention. Give me your attention. I wanna hold your body close to me. I wanna take you where you've never been. Swear I won't break your heart and I won't let you down. Yeah, 'cause now it's happening. You're all that's on my mind, my mind. Think I've got fire running through my veins. 'Cause when you touch me, I must flames. Dance the night away is what I wanna do now. I hope that you can stay right here with me. Think I've got fire running through my touch me, I must I've been scrolling through the text messages you sent me. One night stand closer. Kita na ko po ni Philip. Sa ko to kita na ni Philip. Ano lang do man. So, okay, hindi ko alam kung talo ba ako or naubos ko ba. Parang hindi na. Yung lives na ibinigay sa challenge na to. And may 3 poses na ibinigay sa akin ng aking poging asawa pero hindi ko siya ginamit. At nakaya ko hindi mag-pause. At yun nga, bahagyang mag-react. May mga konting smiles pero hindi ko alam. I mean, parang hindi ko naman naubos yung buhay ko. Kakaganon. Unang-una, talaga, yung nakalala ko yung SB19, si Josh talaga yung tumatak sa akin and siya talaga yung unang naging crush ko bago si Ken. At yung tipo ni Josh at ni Ken, ganun yung mga tipo kong lalaki na parang, hindi pala parang, na bad boy ang dating. Sobrang attracted ako sa bad boy, kaya nga in love ako sa asawa ko. Kasi bad boy yun. Tapos alam mo yung
bad boy image. Pero yung napaka-soft nila, parang masyado silang maalaga, parang mararamdaman mong protective talaga sila, parang ganon. So, yun yung mga katangian ba ng tipo ko sa lalaki. Tapos, hindi ako fan ba? Kagaya ng karamihan, regardless kung anong gender man yung mga yon sila. Hindi ako katulad ng iba ng karamihan na sobrang attracted sa mga abs, sa mga muscles, yung mga nagpuputukan, parang pag kinanon mo, lalabas yung nana, charot. Nana, kadiri. So, ayun, hindi ako fan ng ganon. As long as yung parang maangas yung dating, ganon. Basta, yun, good sa akin yun. Attractive yun para sa akin. Pero yung mga abs, okay lang naman sa akin. Ganon. So, ayun, kay Justin, si Justin kasi, hindi ako talaga makakapag-react sa kanya. Kasi, yun nga, hindi kasi siya yung tipo ko. Pero, hindi ibig sabihin nun, napapangitan ako sa kanya. Pogi siya. As in, pogi talaga siya. Hindi lang siya yung tipo ko na pag nakita ko, ay, kaya parang, sana mapansin ako yung mga ganyan. Ay, crush ko siya, yung mga ganyan. Hindi. Pogi siya, pero hindi siya yung tipo ko. Ano siya mahinhin. Tapos, alam mo yung katawan niya, slim. Di ko nga alam kung slim o payat talaga siya. Ganun. Natawa ako dun sa dun sa clip na nag-flex siya ng muscles niya pero medyo pinush niya yung nandito para bumukol. So, ayun, natawa lang ako sa kanya. Bagay sa kanya yung mga pag-ganon-ganon, yung mga pa-cute na yung para siyang introvert pero kalog. So, next is Pablo. Si Pablo ay gwaping sten. Maangas din siya, pero hindi siya yung angas na hinahanap ko. I mean, yung tipo ko. So, may mga anggulo si Pablo na ang ano niya talaga, mapapatitig ka sa kanya. As, ano kasi ko So, kunyari, di ba yung tipo ko is yung mga bad boy. Tapos, pag yung tumititig sila na parang nakikipag-usap sila sa'yo, parang nahuhook, parang gano'n, nahuhulog. Ay, yung nalaglag, charot. Tapos, ayun nga, si Pablo kasi, para sa akin so, yung mga fans ni Pablo, sana wag nyo akong i-bash. So, ito ay aking opinion lamang. Si Pablo, para sa akin, yung dating niya, mas bagay sa kanya yung short hair na, alam mo yung, hindi siya kimpy yung bagsak yung dito, tas hati yung gitna. Baka kasi hindi alam ng iba yung kimpy, so ina-explain ko pa, diba? May pagpapaliwanag tayo. So, ayun, bagay sa kanya yung short hair na, dito, nakaahit dito, parang gano'n. Kasi, ang lalaki niya tignan Pero pag kasi, kaya ako nasasabi yun, pag kasi, napansin ko sa mga clips, na, pag long hair siya, para sa akin, para siyang tibum. Pero poging tibum. So, mas na-appreciate ko siya pagka short hair siya. Iyon, naaangasan ako sa kanya, tsaka napopogian din ako sa kanya. Pero, hindi para makrushan ko siya. Next, si Stel. Si Stel. Gusto ko yung height niya, ang tangkad niya. As in, ang pogi niya. Ang pogi niya. Tsaka sa kanilang 5 talaga, sinabi ko sa asawa ko, yung personality ni Stel ang gustong-gusto ko. Alam mo yung sobrang totoo niya talaga, yung pag nagsalita siya, pag nakipag-usap siya, ganun siya. Tapos may pagkakalog siya. Tapos may mga napapanood din ako ng sa Facebook dati na mga reels na yung may mga palaro. Gusto ko siya kung paano talaga siya makipag-interact. Hindi siya ka-KJ, yun, ganon. Tapos ang pogi niya talaga. Sunod, nasabi ko na pala si Ken. So, ayun, pareho sila ni Josh na crush ko. So, sa mga hot clips para sa akin,
Yung kay Josh, napogian ako sa kanya na talagang napigilan kong pag-react. Pero napatingin ako. Ewan ko kung counted yun, ha? Bahala na kayo dyan. Hindi ko maubos yung lives, hindi maubos. Bakit ba? Pinag-react ako dito eh. So, yung para sa akin yung hot na talagang may puntos na nakapagbigay sa akin ng konting reaction. yung nasa beach si Josh na wala siyang, na topless siya. Kasi, ano siya eh, parang ang tangkad niya doon tignan. Tapos, okay yung katawan niya, yung build ng katawan niya, hindi yung mga ibang clips na pag nag-flex siya o kahit di pa siya nag-flex, parang namumutok na yung mga ano niya, muscles. So, ayun, ang hot niya doon, sobra. Ang pogi niya doon. Talaga, ganon. Terot. Tapos, kay Justin, wala talaga. Sorry, guys. Wala talaga akong... Kasi ang ano niya, yung... Kumbaga sa babae, ang feminine nung dating niya, parang ganon. Hindi ko naman sinasabing ano siya, Becky o ano. Basta, ganun lang yung ano, dating niya sa akin. So, wala talaga akong marereact. Siguro sa isip ko lang, habang nanonood ako na, ang pogi din niya. Ganun lang kasimple. Sino ba sumunod? Si Pablo. Para sa akin, yung may puntos na ewan ko kung nakita ba o nakapag-react ba ako ng mukha ng ano. Yung ano, naka-jacket siya ng leather, black leather. Tapos, yung naka-t-shirt siya ng dark gray na meron siyang suot na long sleeve pang loob na maroon. At saka yung second to the last na clip na naka-t-shirt siya na black. Ayun, ang pogi niya doon. Ang pogi niya doon. As in, hindi siya mukhang tibom doon. Pero kung halimbawa lang na tibom si Pablo, ang pogi niya pa rin. As in, ang pogi niya pa rin. Pero hindi siya tibom. Lalaki talaga siya. Sunod si Stel. Para sa akin, ano ba yung nagkapuntos sa akin na talagang pa-react talaga ako. Yung ano, yung wala siyang pangloob, tas parang siyang naka-hood na yung camera is nandito sa lower part, parang siyang nasa CR, ewan ko, parang gano'n. Tapos bigla siyang nagtanggal. Para siyang ibang lahi ang dating doon sa kuha na yon, sa clip na yon. Sunod yung sa bench body ba yun? Yung nag-model rumampa. Ang pogi niya talaga doon. Talagang, parang gusto mong i-rewind yung ano yung pinapanood ko eh. So, basta bagay sa kanya yung inayos sa kanya. Pati yung ayos ng buhok niya na parang messy na naka-ipit sa likod. Yon. Tsaka yung nasa kotse siya na para siyang naka-body fit na color sky blue yata yon. Mukha siyang doon. Mukha siyang ibang lahi doon. Para siyang mga kalimutan ko yung pangalan ng artista na pinapanood ko sa Cinderella Story. Basta parang ganun yung dating niya. Next, si Ken. Ang hot para sa akin kay Ken is lahat naman ng clips niya. Pero, ang masasabi ko, mas bagay kay Ken yung kulay black yung buhok niya. Kung meron man siyang hot na kuha na may puntos para sa akin, na may kulay ang buhok niya, yun yung medyo, semi-kalbo yung niya, buhok niya, semi-buhok. Semi-buhok. Yung color pink, yan, yung color pink. Kasi siguro kung yung ibang pagka-blonde niya, hindi madilaw, parang maputi, baka bagay sa kanya. Pero yung yung color pink at saka lalong-lalo na yung black, tas ahit yung ganito, hindi siya long hair. Yun, ang pogi niya, bagay sa kanya. May mga puntos sa akin yung ganun. Makakapagbigay ako ng mga reaction sa ganun. So, ayun, guys. Thank you. Sana na-enjoy nyo yung mga patay moments ko habang nanonood at saka itong mga pinagsasabi ko sa challenge na to. So, kayo nang mag-judge kung naubos ko ba o hindi. And sobrang na-enjoy ko yung mga ganito. Na-enjoy ko yung mga ganito. Yung mga short
clips. Tapos, ganyan, magre-react-react ka ng ganyan. Ayun, sabi ka, sana sa susunod makapagbigay ulit ako ng reaction sa kanila. Siguro bigyan ko kayo ng idea. Ang tema siguro yung mga hindi na natin madalas nakikita sa kanya. Ewan ko kayo, mga fans siguro. Siyempre, nakatuto kayo. Nakikita nyo na ako kasi hindi. So, ayun. Yung mga funny moments ba nila na hindi mo akalain, ay, nangungulangot pala siya pagka, mga ganon. So, ayun. So, I hope you guys enjoy my, reaction o walang reaction sa challenge na to. See you sa next vid ng aking poging-poging asawa. Bye! Alright, well, yun yung try not to react ng aking asawa. Well, I'm gonna let you guys decide, no? Kung siya ba ay dinalo or natalo. I mean, kasi para sa akin, alam ko na eh. Kasi alam yung asawa ko, magaling siya magtago ng emosyon. And sinabi ko sa kanya na seryosohin niya yung challenge, because again, gusto kong makita kung ano talaga yung may, tunay na magiging reaction niya sa mapapanood niya. And mukha naman sineryoso niya, but for her to let out an emotion, or a reaction na, again, nabanggit ko nga, sobrang galing niya magtago ng reaction, like mag-poker face. Para sa kanya na maglabas ng reaction, I mean, it says a lot, no? It says a lot. Mukhang kailangan ko na mag-workout. I mean, sabi naman niya sa video na also, hinayaan ko siya magbigay ng thoughts niya about the video kasi mukhang hindi siya nag-post, hindi niya ginamit yung post niya, no? So, binigay niya lahat ng thoughts niya sa pagkatapos nung challenge. Hinayaan ko siya magbigay ng thoughts niya. And yeah, sinabi nga niya doon na hindi daw siya mahilig sa mga ganun yung katawan, ganyan-ganito, but well, I mean, I hope you guys enjoyed the video, and see you on the next one.